Sa video ito ay pag-usapan natin ang solving quadratic inequality. For example, we have x squared minus 6x is greater than negative 8. Find the solution set. Ito ang gagawin natin. X squared minus 6x. Ito, ilipat natin sa kabila. Negative 8, pag nilipat sa kabila, magiging positive. Positive 8, tapos ang may iwan ay 0 na lang. Sunod natin gagawin, itong inequality symbol na greater than, palitan muna natin ng equal. So, kopyahin, x squared minus 6x plus 8. Ngayon, itong equation na to, kunin natin yung factors. Ang factors niyan ay x minus 2, tapos yung isa ay x minus 4 is equal to 0. Tapos, solve for x. Dito, x minus 2 is equal to 0. Yung isa naman ay x minus 4 is equal to 0. Then, ilipat sa kabila, magiging positive 2. Ito naman, positive 4. Ngayon, itong dalawang to, yung 2 at 4, ay tinatawag na critical values. Critical values or test values yan eh. Ngayon, drawing tayo ng number line. Kunwari straight to Tapos, ilagay natin yung dalawang critical value. Say, dito yung 2. Mag-drawing tayo ng bilog na walang shade. Dito yung 2. Tapos, dito naman yung 4. Mga bilog na walang shade. Yan. Sunod, ito mga number na nandito ay mga number na mababa sa 2. So, lagay natin, x is less than 2. Dito naman ay mga number na mas mataas sa 2 pero mas maliit sa 4. Greater than 2 but less than to 4. Dito naman, mga number na mas malaki sa 4. Ngayon, itong tatlong interval na to ay i-check natin. Kukuha tayo ng number dyan sa mga interval na yan, tapos i-check natin kung masasatisfy ba yung inequality. So, tara, try natin. Unang interval, x is less than 2. Pili tayo number na less than 2. 0 na lang. So, if x is equal to 0, then, sub natin tong 0 sa ito yung pinakaunahan. 0 squared minus 6 times 0 is greater than negative 8. Ito, 0 na to. Kasi 0 squared ay 0, tapos negative 6 times 0 ay 0. So, 0 lang. Tapos dito ay negative 8. Ang 0 ba ay greater than sa negative 8? Oo. Kaya ito ay true. Lagyan natin ng T. True. Tapos, isi-shade natin. Kung ari shade to Ayan. Ngayon naman, ito naman ang i-test natin. Pili tayo ng number sa pagitan ng 2 at ng 4. Let's say 3. If x is equal to 3. Sub natin yung 3 dito. 3 squared minus 6 times 3 is greater than negative 8. 3 squared ay 9. Negative 6 times 3 ay negative 18. Ito ay negative 8. 9 minus 18 ay negative 9. Ang negative 9 ba ay mas malaki sa negative 8? Hindi. So, lagay natin dito false. Kapag false, hindi natin si-shadean. Sunod, i-test naman natin yung huling interval, yung x is greater than 4. Pili tayo ng number. If x is equal to 5, sub natin yung 5 dito sa mga x dito. 5 squared
minus 6 times 5 is greater than negative 8. 5 squared ay 25. Negative 6 times 5 ay negative 30. 25 minus 30 ay negative 5. Ang negative 5 ba ay mas malaki sa negative 8? Oo. So, maglalagay tayo dito ng true. True. Tapos, shade na natin to. Ayan. Yung mga na-shade natin ay yung ating solution sets. So, ang ating answer ay x is less than 2 or x is greater than 4. Another example, x squared plus 6x plus 5 is less than or equal to 0. Since 0 na itong nasa kanan, palitan na lang natin ito ng equal sign. Tapos, kukopyahin natin lahat. X squared plus 6x plus 5. Tapos, kunin natin ang factors nito. Ayun ay x plus 1 at x plus 5 is equal to 0. Then, kunin natin yung x, value ng x. X plus 1 is equal to 0. Tapos, x plus 5 is equal to 0. Plus 1, ilipat sa kabila, magiging negative 1. Positive 5, ilipat sa kabila, magiging negative 5. At ito ang magiging critical values natin. Then, number line. Drawing tayo number line. Ganyan. Mga bilog. Since may ano na dito, may equal sign sa baba, i-shade na natin to. Pero kapag wala, hindi natin i-shade yung dalawang bilog na yan. Tapos, ilagay na natin yung mga critical values. Negative 5, tapos negative 1. Dito, mga number na nandito ay x is less than negative 5. Dito ay x is greater than negative 5 but less than negative 1. Dito naman ay x is greater than negative 1. Then, itest na natin. Unahin na natin to. X is greater than negative 5. O, pili tayo. If x is negative 6. If x is negative 6, isab natin dito. Negative 6 squared plus 6 times negative 6 plus 5. Ito, kopyahin, is less than or equal to 0. 6 squared ay, negative 6 squared ay 36. 6 times negative 6 ay negative 36. Tapos, plus 5. Is less than or equal to 0. 36 minus 36, 0. Plus 5, 5. Yung 5 ba ay less than or equal sa 0? Hindi. Kaya maglalagay tayo ng false. F. Hindi natin si-shadean. The next. Ito naman. Pili tayo ng number na sa pagitan ng negative 5 at negative 1. Pili natin negative 3. X is equal to negative 3. Isab na natin to negative 3 dito sa equation. I mean inequality. Negative 3 squared plus 6 times 3, negative 3 plus 5 is less than or equal to 0. Negative 3 squared ay 9. 6 times negative 3 ay negative 18. Tapos plus 5 is less than or equal to 0. 9 minus 18 ay negative 9 plus 5, negative 4. Yung negative 4 ba ay less than or equal sa 0? Oo. Kaya maglagay tayo ng true. True.
tapos shade natin. Then, last one. Yung mga mas malaki sa negative 1. So, x is greater than negative 1. If x is, pili tayo ng number na mas malaki sa negative 1, 0 na lang. Lagay natin. So, sub natin tong 0 dito. 0 squared plus 6 times 0 plus 5. 0 squared ay 0. 6 times 0 ay 0. So, 5 na lang ang natira. 5 is less than or equal to 0. Yung 5 ba ay less than or equal to 0? Hindi. So, false. F. Bale, ang answer natin dito sa inequality na to ay itong interval na to. X is greater than negative 5 but less than to negative 1. Since may equal ito at shaded itong dalawang bilog, lagyan na rin natin ng equal dito sa baba. Ayun na yung sagot natin dito. In summary, kunwari ang S ay smaller critical value, tas yung L naman ay larger critical value. Kapag ang tanong ay napunta sa greater than 0, ang magiging sagot natin ay X must be less than smaller critical value or X must be larger than larger critical value. Sa graph naman, hiwalay siya. Hiwalay. Kapag greater than 0. Tapos, kapag may guhit na sa baba, greater than or equal to 0, lalagyan lang din natin ng guhit sa baba. Tulad lang din siya ng greater than, pero lalagyan natin ng guhit sa baba. Tapos, isi-shade na natin tong bilog. Kasi, ibig sabihin nun, kasama na yung smaller critical value at larger critical value. Then, kapag naman naging ganito ang question, naging less than 0, yung x natin na solution set ay nasa pagitan ng smaller critical value at larger critical value. Sa graph, ganito siya. Sa graph, ganito siya. Ito. Yung nasa pagitan ng smaller at larger critical value kapag less than 0. Kapag less than or equal to 0, lagyan lang din natin ng guhit sa baba ng mga to. Tapos, i-shade natin tong mga to. Tandaan, kapag greater than 0, hiwalay ang solution set. Kapag naman less than 0, nasa pagitan ng dalawang critical value. So ayun lang, salamat sa inyong panonood. Dito natatapos ang ating video. Sana ay may natutuhan kayo. Please like, share, and subscribe for more math video tutorials. At i-follow nyo na rin ang aking FB page para lagi kang updated sa aking mga bagong posts and announcements.